Iniutos ng Diyos na magmahal upang gabayan tayo at dalhin sa kaganapan ng ating pagkatao bilang mga nilikhang wangis niya, ang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan. "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, "Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay command. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. At pakishare po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y minsan ay naririndi sa mga utos sa iyo? Siguro na ikaw ay bata, siguro na ikaw ay kasakasama ng mga nakatatanda sa inyong pamilya, kung sino pinakabata, siya palagi yung nauutusan. At madalas, siguro, hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya o nakangiti kang sumusunod sa mga utos, di po ba? Minsan may pagdadabog, minsan susunod ka nga, pero nakanguso naman o kaya ay mabigat sa kalooban yung pagsunod sa mga utos ng mga nakatatanda. Lalong-lalo na kapag ikaw ay napagtulungan ng iyong mga kapatid na mas patanda sa iyo at ikaw palagi yung inuutusan. Mga kapatid, ngayon ay merong utos sa atin si Jesus. Merong dakilang utos ang Diyos sa atin. At dito sa ating kwento, isang dalubhasa ng batas ang nagtanong kay Jesus. But this time, hindi katulad ng mga gospels natin sa mga nakarang araw na itong mga Pariseo, itong mga eskriba, itong mga kampo ni Herodes ay nagtatanong not because they want to believe, but because they want to test Jesus. But this time, itong dalubhasa ng batas ay wala sa kanyang intensyon na i-test ang Panginoon. Kaya nga siya out of curiosity at gusto niya talagang makinig sa ating Panginoon Jesus kung ano ang masasabi niya tungkol sa pinakamahalaga na kautusan. Kaya naman ang ating Panginoon ay dinala siya sa napakahalagang utos na ito, ang pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong katawan, ng buong talino, ng buong pagkatao. At yung ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. These two greatest commandments, no? Ang summary ng lahat ng mga utos. Siguro, kung ating uunawaing mabuti at kung ating i-apply ito sa ating sariling buhay,
Maraming mga utos sa atin, pero ito yung pinakamahalagang utos. Sa batas sa ating bansa, no, marami tayong sinusunod sa Philippine Constitution. Sa mga religious communities, meron silang constitutions, may bylaws sa mga organizations and associations. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, para tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya, mapabilang sa simbahan, sa pamilya ng Diyos, there are only two laws na dapat nating sundin. Yan ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung summary. Ito yung kabuuan ng lahat ng mga batas na meron tayo. At magandang tingnan natin yung mga panuntunan, yung mga batas na umiiral sa ating lipunan, sa ating pamilya, sa ating bansa. Tayo ba'y dinadala ng mga panuntunan ito? Dinadala ba tayo ng mga batas na ito sa pag-ibig sa Diyos, sa pag-ibig sa kapwa? Mayroong mga batas na sa halip na ilapit tayo sa Diyos, inilalayo tayo sa Kanya. Mayroong mga batas na sa halip na ilapit tayo sa kapwa, ilalayo tayo sa kapwa. Ngayon, siguro ay hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang usapin tungkol sa diborsyo. Ginagamit ang mga ideolohiya para itaguyod ang batas na ito. Ginagamit ang iba't ibang mga sitwasyon para itaguyod ang batas na ito, na hindi naman talaga solusyon sa mga problema, kundi makakadagdag pa sa problema hindi lang ng pamilya, kundi sa problema ng lipunan. Imagine kung ito'y sa batas sa ating bansa. Matutulad tayo sa iba't ibang mga bansa. Bakit hindi natin tingnan kung ano ang naging problema ng batas na ito sa ibang bansa? Dahil mas maraming mga kabataan ang lumalaking walang magulang, hiwalay ang magulang dahil sa diborsyo. Hindi ito ang solusyon sa problema ng mag-asawa. There are other good and solutions na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Merong annulment, merong marriage dissolution, merong legal separation na pwede naman sa tama, maayos na paraan. Dahil ang ginagawa ng divorce, sabi nga sa ating banal na kasulatan, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. God is the author of marriage. Ang Diyos ang dahilan ng pagsasama. Kaya sabi, ang pinagsama ng Diyos, He is the author of marriage. At sabi doon, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kasama na ron yung batas ng tao. At iyon ang ginagawa ng divorce. Yung batas ng Diyos ay ipinawawalang bisa o ipinawawalang halaga ng batas ng tao. At yan ay isang konkretong batas na naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Yung euthanasia, yung abortion law, yung reproductive health bill na kung saan sa halip na makatulong ay mas marami pang negative effects, no? At of course, yung homosexual marriage, ang kasal ng parehong kasarian, ay ito'y mga hindi angkop at katanggap-tanggap sa batas ng Diyos. Subalit, nakita natin na paunti-unti dito sa ating bansa ay itinataguyod ng ating mga mambabatas. Kaya napakahalaga mga kapatid kapag tayo ay hindi na sumusunod sa batas ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ito na yung magiging simula, ito na yung magiging umpisa ng ating pagkasira. Pagkasira ng ating Christian values, ng Christian culture, pagkasira ng mga values sa ating pamilya, sa ating lipunan, and it will cause a lot of problems sa ating lipunan. Sana ipagdasal po natin ang ating mga mambabatas, no? Lalo na ngayon ang ating mga senador na kung saan sila na ang huling magbabasa bago isumiti ito sa Pangulo for approval. Kapag itong batas na ito naisabatas, no? Mga kapatid, pagdasal natin, tibayan natin ang ating mga panalangin na nawa ay mangibabaw ang pagpapahalagang Kristiyano. Tulad dito sa ating gospel ngayon, no? Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang Diyos ay pag-ibig. At gusto tayong dalahin ng mga batas na ito, papalapit sa Diyos ng pag-ibig at papalapit hindi lang sa ating kapwa, maging sa ating sarili. Bakit? Tayong lahat ay nilikhang wangis ng Diyos.
Kung ang Diyos ay pag-ibig at tayo wangis ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para magmahal. Dahil ito ang ating pagkatao. Ito ang ating pagkakakilanlan. At dito lang, wala nang iba, tayo magiging tunay na masaya at magkakaroon ng makahulugang buhay kapag tayo'y nagmahal. Kaya nga mga kapatid, ang utos na ito, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi lang basta batas, kundi ito'y tungkol sa kung sino tayo. Wangis ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos makapangyarihan, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Nawa kami ay palaging maging tapat sa aming pagkatao, sa aming bukasyon, sa aming misyon na magmahal, sapagkat kami nilikha mong wangis mo, ikaw na Diyos ng pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.